Siyempre mga kuys, meron tayong dinadiagnose ngayon na PCX160. Na ang problema na ito mga kuys ay maingay yung kanyang fuel pump. So upon checking mga kuys, ito, pakinggan nyo ito ah. Pakinggan nyo mga kuys. Pag inon natin, uhuni. Tapos hindi pa yan mga kuys. Pag pinaandar pa, ay dire-diretso yung huni nga na parang umiiyak. Tunog lang na mo. Parang gano'n. Dire-diretso. Minsan mga kuys, dalawang klase yung nangyayaring ganyan. Hindi kagad tayo nag-decide na baka fuel pump agad yung sira, no? Or baka may iba pang problema. So dito mga kuys, no, bago tayo magpalit ng isang parts o ng pyesa ng motor, dino-double check natin yan mga kuys. So yun, gamit tayo ng multitester. Kasi meron tayong mga senaryo mga kuys dito sa shop, no? Tenek. Ayos yung fuel pump pero ang may problema pala yung mismong wiring. Kasi ito mga kuys, supply na itong fuel pump, dalawa sa floater, dalawa sa supply, no? Ang trigger kasi nito mga kuys, hindi nanggagaling ng relay. Diretso kagad sa ECU. So dapat ito mga kuys, pag tinester nyo itong dalawa na to, dapat sa first 5 seconds, magka-cut off sa on pa lang mga kuys. Diba? Pag inon mong ganyan, sa first 5 seconds, mamamatay. So dapat yun tahimik. Mabubuhay lang ulit yun pag nag-cranking na mga kuys. Signal si CKP papunta kay ECU na papunta naman kay fuel pump. Dahil siya yung magbibigay ng trigger kung ilan yung kailangan niyang ibigay na gasolina. So dugtong-dugtong sila dyan mga kuys. Kay TPS, start kay TPS, kay CKP, ECU, papunta naman ng fuel pump. So dugtong-dugtong. Kung ano yung nadidikta ni TPS na degree or na value ng TPS, yun naman ay bibigay niya na value na gasolina para sa injector. So lahat kasi mga kuys, kini-check natin, hindi kagad tayo palit ng palit dito ng part para sa ganun maiwasan natin yung trial and error. If ever na magkaroon tayo ng maling diagnose or wrong diagnose mga kuys, hindi magkasuffer si customer. Ang mangyayari, tayo po mag-aabono no mga kuys. So salpakan natin ng kung ano-ano to kahit fuel pump na bago at ganun pa rin, hindi natin papabayaran kay customer yon. Bagkus, tayo yung tayo yung magsasuffer nun mga kuys. Kasi hindi natin pwede isalpak yung wrong diagnose natin at pipilit natin na salpak na, ganito ganyan, gagawa ng paraan. So dito mga kuys, hindi natin ginagawa yon. Pag mali tayo ng diagnose, mali talaga. Hindi natin pwedeng isisi yan, no? Or wala tayong dapat sisihin na. Kasi tayo yung gumagawa mga kuys. So yun, no, bali nakita na natin, no, ang mismong problema ng fuel pump niya is yung mismong dynamo, yung motor. Kaya nag-trigger yung yung maingay. So meron tayo rito. Lon pasuyo nga ako. Meron na tayo ng bagong fuel pump. After natin ma-check lahat, no? Lahat ng mga supply. Siyempre nalaman na natin na sira na talaga yung kanyang fuel pump. Ito yung sinasabi ko sa inyo, first 5 seconds mga kuys na mamamatay. Sige lang, mo. Ayan. Sobra off, pagdating doon mamamatay. So pag nag-starting, doon na ulit siya gagana. Gamit yung TPS value. Okay. So, presyo naman tayo mga kuys. Ang presyo na ito, fuel pump mga kuys, ay 4.1. So, binigay na lang natin kay kuya ng magkano kuya? 3.5 natin binigay sa customer natin, di ba? Tapos labor lang na 1,000 para dito sa pagpapalit ng fuel pump. Okay. Ang pagpapalit niya rin pala ng mga fuel filter mga kuys pagdating ng mga, kahit anong motor, basta may mga fuel filter na FI, basic standard, nasa 25,000 km po ang pagpapalit. Para hindi na po masira yung inyong mga fuel pump. So pag nagkapalit tayo dito mga kuys na fuel pump, pagdating ng mga ganito, parang semi-deep clean na rin. Okay? So labor natin, 1,000 pagdating sa mga ganito. Tapos sa mga NMAX Aerox, 800 lang. Tapos sa mga Beat, 200 lang mga kuys, no? So dito kasi, semi-deep clean na. After natin makabit yung fuel pump, lilinisin na natin yung kanyang engine, pati itong body. Mga kuys, sasabihin na natin, no? Gamit yung pressure washer natin. Okay? Okay. So bubuhin na natin to, and then engine wash. At yun lamang po. Maraming salamat. God bless you guys.